Nagkakasakit na ang ilang biktima ng lindol sa Cebu na naninirahan sa mga tent city. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano ang dinaraing ng mga kapatid natin dyan sa Bugo City? Jiggy, bukod sa mga patuloy na aftershock, nangangamba rin ang mga residente rito sa Northern Cebu dahil sa dami na ng mga nagkakasakit na pawang mga bata. Ang ilan nga sa kanila ay 2 araw nang may ubo, sipon at lagnat. Mahigit 1 linggo na rin kasi silang nasa labas ng bahay na nanatili o di kaya naman sa mga tent o trapal. Kaya exposed sila sa init at lamig. Ang masaklap, dagdag problema pa kapag bumuhos naman ang ulan. Ang iba nga, iniinda rin ang pangangati sa katawan. Narito ang kwento ng ilang mga residenteng nakausap namin. Sobrang hirap kasi wala kaming masilungan. Trapal lang po kami. Magtitiis kayo dito? Dito lang muna kami. Kahit magkaroon ka ng mga ganyang kati? Po. Tiisin lang po. Iba-iba yung panahon, umuulan, minsan mainit. Iba-iba po yung naranasan mga tao dito. Minsan lang po, nanghingi lang po sa mayong gamot, ganyan. Kasi kailangan po, kung hindi po magapan, baka anong mangyari sa bata. Siniguro naman ng Cebu Provincial Government na may sapat na supply ng gamot. Pati nga gamot o pang-maintenance para sa hypertension o high blood, meron din. Nagsimula na rin ang stress debriefing sa pangunguna ng iba't ibang organisasyon, katuwang ang Cebu Provincial Government para sa mga apektado ng lindol. Layo nito matugunan yung naranasang trauma o takot ng mga residente na naapektuhan ng lindol. Samantala, ikinabahala naman ng mga taga-Barangay Libertad yung biglang pagbuluwak ng tubig sa gilid ng kalsada. Nangyari yan kasunod ng pagyanig. May ilang impormasyon na baka napinsala rin yung tubo ng tubig sa lugar. Pero nakita na rin ito at ipinagbigay alam sa PHIVOLCS. Narito ang paliwanag ng ahensya. Na water saturated o basa, pag inalog mo yan, nagsisettle down yung mga sediments o yung mga lupa mismo. Yung sandboil mismo ay indikasyon na malambot yung lupa. So, pag malambot yung lupa, pwedeng maapektuhan yung mga struktura na malapit. Nagkakaroon ng mga cracks. Jiggy, sinusulong ni Cebu 4th District Representative San Shimura na magamit sana sa rehabilitasyon at recovery programs ng Northern Cebu yung natapyas o bahagi ng natapyas na pondo para sa flood control projects para sa susunod na taon. I beg naman talaga na mabigyan kasi grabe yung sira na naidulot ng earthquake. We need to get back on our feet. Jiggy, patuloy pa rin ang pag-iikot ng Alagang Kapatid Foundation sa mga apektadong lugar dito sa Northern Cebu. Pinaka-priority nila yung mga pamilyang naninirahan doon sa mga mas malalayong lugar. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Bugo City, Cebu. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.